Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Cherry Ann B. Almonical from BEd2B. Sa bidyong ito, nais kong ipahayag ang aking advokasiyang pangwika, isang panawagang buhayin, gamitin at ipagmalaki ang ating wikang Filipino. Ang wika ay hindi lamang salita, ito ay daluyan ng ating pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan. Kung wala ang wika, sino tayo bilang Pilipino? Ang wika ay parang hangin, hindi natin nakikita, ngunit ito ang nagbibigay buhay sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng wika, tayo ay nagkakaunawaan, nagkakaisa at nakapagpapahayag ng damdamin. Ngunit higit sa lahat, ang wika ay salamin ng ating pagkatao. Kapag tayo ay nagsasalita sa sariling wika, naipapakita natin ang ating pinagmulan at pagmamahal sa ating bayan. Ayon kay Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa, ang isang bayan na hindi marunong magmahal sa sariling wika ay kahalintulad sa isang punong walang ugat. At totoo nga, kung mawawala ang wika, mawawala rin ang ating ugatan bilang Pilipino. Ngunit sa panahon ngayon, tila unti-unti nang nakakalimutan ng ilan gamit ng wikang Filipino. Mas madalas nating marinig ang "Hi, good morning" kaysa "magandang umaga", "thank you" kaysa "salamat". Hindi masama ang paggamit ng wikang banyaga, ngunit kapag ito'y nagiging hadlang sa pagpapahalaga sa sariling wika, dito na tayo dapat magising. Ang mga kabataan ngayon ay mas sanay sa Taglish o minsan ay purong English sa social media. Sa paaralan, may mga estudyanteng nahihiyang magsalita ng Filipino dahil iniisip nilang mas cool o smart kapag English. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, kung tayo mismong Pilipino ay hindi gagamit ng ating wika, sino pa ang magpapatuloy nito? Bilang kabataan, naniniwala ako na ang wika ay hindi hadlang sa pag-unlad, ngunit susi sa tunay na kaunlaran.
Sa Filipino na ipapahayag ko ng mas totoo ang aking saloobin. Sa Filipino nararamdaman ko ang pagiging totoo kong Pilipino. Naalala ko pa nung ako'y nasa elementarya, madalas naming kantahin ang Ako ay Pilipino sa klase. Noon ko naiintindihan na ang pagiging Pilipino ay hindi lang sa dugo o kulay ng balat, kundi sa wika at kultura. At ngayon, dala ko ang paniniwalang iyon. Ang wika ay ating dangal at sandigan. Ang advokasiyang ito ay may layuning, una, pangalagaan at itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino sa paaralan, tahanan at komunidad. Ikalawa, hikayatin ang kabataan na magsalita at magsulat sa Filipino ng may pagmamalaki. Ikatlo, isulong ang Filipino sa digital world, sa social media, vlog at content creation. Ikaapat, itaguyod ang pananaliksik at edukasyon sa wikang Filipino, hindi lamang sa Ingles. Sa ganitong paraan, hindi mawawala ang wika sa modernong panahon. Bagkus, mas lalo itong uusbong at iiral. Kabataan, tayo ang pag-asa ng ating bayan. Ngunit paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa bayan kung hindi natin ipagmamalaki ang sarili nating wika? Kaya't simula ngayon, gamitin natin ang Filipino hindi lang kapag kinakailangan, kundi bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat good morning, sabayan natin na magandang umaga. Sa bawat post o vlog, ipakita natin na mahal natin ang ating wika. Tunay na modernong Pilipino ay marunong magmahal sa sariling wika, habang marunong ding gumamit ng iba. Hindi kailangang piliin, maaari nating yakapin pareho basta't ang puso ay Filipino. Sa huli, tandaan natin ang mga salita ni Dr. Jose Rizal. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Itaguyod natin ang wikang Filipino, isang wikang nagdurugtong, nagbubuklod at nagbibigay buhay sa ating pagka-Pilipino. Ako si Cherry Ann B. Almonicar from BEd 2B at ito ang aking advokasiyang pangwika, isulong ang wikang Filipino, wikang mapagbuklod, wikang nagpakilala.